Nagkaroon ng marangya at malaking pagtitipon noon sa bahay ni Don Santiago de los Santos, na mas kilala bilang si Kapitan Tiago. Malaki ang kanyang bahay at matatagpuan ito sa kalye ng Anluwage. Si Tia Isabel na, ang matandang pinsan ni Kapitan Tiago, ang nag-asikaso sa mga panauhin na dumating sa pagtitipon. Ang mga bisitang babae ay nakahiwalay sa mga bisitang lalaki. Si Padre Sibilia, nakura ng Binondo. Si Padre Damaso, nakurang Franciscano. Si Teniente Guevara, na tenyente ng mga Guardia Civil. At ang isang binatang kakarating lamang mula sa Europa, ang ilan lamang sa mga panauhin ng pagtitipon. Iba-iba ang kanilang mga pinag-usapan. May kani-kanilang paksa ang bawat grupo ng panauhin sa pagtitipon na iyon. Pinag-usapan naman ng mga tauhan ni Kapitan Tiago ang pagkakatanggal ni Padre Damaso sa parokya ng San Diego pagkatapos niya magsilbi doon sa loob ng 2 dekada. Pinag-usapan din sa pagtitipon ang tungkol sa pulbura at pati na rin ang pagiging Indio ng mga Pilipino. Sinabi pa nga ni Padre Damaso na mababang uri ng nilalang ang mga Pilipino. Isa pang paksa na napag-usapan doon ay ang monopolyo ng tabako. Nagkainitan si Padre Damaso at si Teniente Guevara noon. Sinabi ni Padre Damaso na hindi dapat nakikialam ang hari ng Espanya sa pagpaparusa sa mga erehe sapagkat ito naman ang nararapat. Ito ay tinutulan ni Teniente Guevara, kaya nagkaroon sila ng di pagkakaintindihan sa oras na iyon. Buti na lang ay namagitan si Padre Sibilia upang mapakalma ang 2 lalaki. Napako ang tingin ng lahat sa binatang galing Europa, na tila may pagluluksa sa kanyang kasuotan na itim. Sa pagdating ng binata, nabigla at nabahala sa kabilang dako si Padre Damaso. Ipinakilala naman ni Kapitan Tiago ang binata bilang si Crisostomo Ibarra. At nang walang lumapit upang magpakilala, siya na ang nanguna. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na si Juan Crisostomo Ibarra y Magsalin. Napahiya naman ng Ginoo nang hindi siya pansinin ni Padre Damaso at tinanggi pa ang pagkakaibigan nila ni Don Rafael. Siya ay nagtungo na lang sa tenyente at nakipag-usap. Nagpapasalamat ang tenyente na nakarating ng ligtas si Crisostomo at hinihiling nito na sana mas mapalad pa siya kaysa sa kanyang ama. Nais niyang hindi mangyari kay Crisostomo ang masasamang sinapit ng kanyang ama. Pagkatapos nila mag-usap, inanyayahan si Crisostomo ni Kapitan Tinong, kaibigan ni Kapitan Tiago at ng kanyang ama, na mananghalian. Ngunit tinanggihan ito ng binata sapagkat may lakad siya papuntang San Diego sa susunod na araw. Ang 3 kabanata naman ay tungkol sa mga pangyayaring naganap sa oras ng hapunan. Si Padre Damaso ay nakatanggap lamang ng leeg at makunat na pakpak, habang ang iba ay kumakain ng hitat pecho at lamang loob. Kaya nagdabog ito si Padre Damaso. Ayaw niya nang sumali sa mga usapan. Si Doña Victorina naman ay nagalit kay Teniente Guevara noong natapakan ng kanyang palda. Nag-uusap sila tungkol sa mga pinuntahang bansa ni Ibarra sa Europa. Halos 7 taon na wala si Ibarra. Ngunit, ni minsan, hindi umalis sa isip niya ang kanyang bayan. Ang bayan pa nga niya ang nakalimot sa kanya. Wika nitong si Ibarra, ni isang balita, di niya natanggap. Hindi nga daw niya alam kung kailan at kung paano namatay ang sarili niyang ama. Maya-maya, tinanong kay Ibarra kung ano ang nakita niyang katangi-tangi sa ibang bansa. Sagot nito na maliban sa pambansang pagpapahalaga ng bawat isa, mayroon siyang ibang natutunan. Bago siya dumalaw sa isang bansa, pag-aaralan muna niya ang kasaysayan at eksodo nito. At lagi niya makikita mula doon na ang kahirapan ng bayan ay umaalinsunod sa pagpapasakit ng kanilang mga ninuno.
Pero ininsulto pa siya ni Padre Damaso. Nag-aksaya lang siya ng pera para ganoon lang ang matutunan. Sandali lang pagkatapos noon, umalis na si Ibarra. Pero sinubukan siyang tigilan ni Kapitan Tiago. Parating na daw si Maria Clara at ang bagong kura. Ngunit umalis pa rin si Ibarra. Ayon kay Padre Damaso, mataas ang tingin ni Ibarra sa kanyang sarili. Masamang bunga iyon ng pagpapadala ng mga kabataan sa Europa, kaya dapat ipagbawal na ito. Ang mga nangingibang bansa ay nagiging mapagmataas kapag nakabalik.